Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Paktay na, aabot ng 10 milyon ng membro ng Iglesia ni Cristo at 10 milyong membro din naman sa QJC ang susuporta kay VP Sara, Rodante Marcoleta at sa lahat ng kaalyado nito sa darating na eleksyon. Matindi ito mga kasuper. Noong nagdaang araw ay nagkaroon ng courtesy call ang Office of the Vice President at Executive Minister ng Iglesia ni Cristo para pag-usapan ng programa katulad ng lingap at tiyak. Hindi lamang proyekto ang pinag-uusapan dito mga kasuper dahil maaaring isa na itong senyales sa pagsuporta ng buong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa lahat ng line-up ng mga Duterte. Sigurado iyak na naman sinatamba dito mga kasuper dahil aabot ng 6 milyon hanggang 10 milyon ang miyembro ng religious group na ito, hindi pa kasama ang mga kamag-anak at mga kaibigan ng bawat miyembro. Sa ibang bahagi naman ay nagdeklara na si Congressman Rodante Marcoleta para sa pagkasenador ngayong darating na halalan. Siyempre, buong puwersa din ito ng INC mga kasuper kaya sigurado na may nanalo na dahil kapag nakapasok itong si Marcoleta ay tiyak timbog lahat ng mambabatas at opisyal ng gobyerno na walang ginagawang matino. Balikan naman natin ang isa pang religious group na QJC mga kasuper o ang Kingdom of Jesus Christ dahil panigurado kinikimkim lang nila magpasa hanggang ngayon ang kanilang galit at puot sa nangyaring trahedya na maraming nasaktan na miyembro sa QJC compound sa naganap na pag-aresto sa kanilang pastor. Dahil sa sumatotal ay aabot din ng 10 million members ang simbahang ito. Dito pa lang yan sa Pilipinas mga kasuper. Sure na ang 20 million votes kapag pinagsama ang INC at QJC. Paano pa yung sulit supporters? Nako, patay tayo dyan. Panoorin po natin ito mga kasuper. Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang ang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng Iglesia. Kabilang sa mga ito, ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Talagang iyak na si Kukak dito. Kukak! Naunahan ni Vice President Inday Sara Duterte! Biglang nag-courtesy call si Vice President Inday Sara Duterte. Ako, hirap na talaga sila. Paano basahin ng mga Duterte, no? Sa central ng INC, may nag-comment dito kagahapon, kaya ni-research ko, totoo nga, lalong sasakit ang mga animal, no? Sabi ni Perla Service, sabay tayo sa October 8, shoutout po. Okay, sa lahat po ng mga kababayan natin, October 8, sabayan nyo pa ako mag-file ng kandidatura. Diyos ko, no? Sigurado ako po, naligaga na ngayon ang mga kalaban ng mga Duterte. Kasi
Isipin mo, pumunta ng Naga, kinausap si Leni Robredo, nag-courtesy call, umakyat ng Kalinga, pinuntahan si Apo Wangod, tapos pumunta sa sentral ng INC, tapos biglang nag-meeting ang pamilyang Duterte, patay ka niya. Grabe, talagang wala na, sure win na talaga. Oo, durog na naman sila. Durog na naman ng mga walang niya. May iiyak na naman dito. Oo, at yun nga, ito nga daw ay bali-balita na may tinabla na ho ang iba. No, tinabla na ho ang iba dahil sa ginawa nila. Hindi kasi ito obvious naman din naman kasi mga kabiyaya, mga banateros. Obvious naman na kitang-kita naman din nila siguro na wala naman nangyayari simula nung si Bongbong Marcos ang naging presidente. Wala naman nangyayari simula nung Kaya ano pa bang gagawin nila? Siyempre, ang gagawin nila ay hindi na nila para suportahan pa kasi isa rin sila sa nabutol. Oo, kasi kapag kapag inutusan nila yung mga member nila na iboto nyo si ganito kasi ang iglesia ni Cristo ay parang KOJC din yan. Sobrang mga ang mga member dyan, sobrang aral, sobrang respetado sila sa namumuno sa kanila. Kaya ang iglesia, ayon sa pagkakalam ko, dahil may mga kamag-anakan din ako na iglesia ni Cristo, kung ano yung utos ng itaas na gagawin nila, yun dapat ang kanilang susuportahan. Halimbawa niyan, na ngayon ay lahat ng partido ng mga Duterte ay susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Oo, grabe to. Maraming iiyak na naman dito. Alam naman natin na hindi rin basta-basta. Isa ang Iglesia ni Cristo sa pinakamaraming member dito sa Pilipinas, isa sa pinakatanyag at maraming member na relihiyon dito sa Pilipinas. Kaya kung sino man yung mga susuportahan ng mga kapatid natin ng mga Iglesia ni Cristo, ay sure win yan. Biruin mo ilang kaya yan si Marcoleta, talagang may panalo yan. Oo, kasi nga alam na nakabisado na nila at natukoy na nila na talagang may pagkabalasubas ang gobyerno ngayon. Oo, hindi naman yan papayag na pati rin naman sila maapektuhan kung ano yung mangyayari sa Pilipinas, diba? So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para mas marami pa pong makapanood. Alam niyo yung pag-like, pag-share nyo sa mga videos namin ng mga banateros at iba pang mga DDS vlogger ay malaking tulong po yan para sa aming mga YouTube channel. Kaya sana po ay pakishare ng video ito para mapanood pa po ng iba nating mga kababayan. So eto na nga. Sara muling nag-counter call sa kapatid na Eduardo B. Manalo, naku po. At ito pang isa na mapanoorin natin, matapos magdeklara ng kandidatura, higit sa 10 million butante dadalhin ni Marcoleta, PRRD, bumilib. Baktay na talaga, may nanalo na. Siguro natataranta yung mga siguro sasabihin nung mga lumipat sa lalo na sila Tolentino. Ay sayang, sana hindi agad ako lumipad. Sayang yung boto ng iglesia sa akin pag hindi ako binoto, mukhang hindi ako mananalo. Ayun yung alam nyo naman yung iglesia ni Cristo, talagang pag bumoto yan, isang buhusan yan, ay kung si Marcos yung iboboto nila, sabi, ayaw pa naman ng mga iglesia sa mga adik. sabi ni PRRD yun, hindi ko sinabi ayaw nila ng kaya ngayon mukhang bali-balita na mag full force ang iglesia ni Cristo sa biruin mo, may iglesia na ni Cristo ang Duterte, may KOJC pa, anak ng teteng. At eto yung ratings bago tayo mapunta dyan sa mga video na yan. May ratings tayo ipapakita sa inyo. Naku po, eto na. Eto, dito sila natatarantala nawiwindang sila dito, guys, nawiwindang sila. Hindi ko lang alam bakit nawiwindang sila dito sa mapa Visayas daw. Visayas, napakalakas daw po or napakataas ng suporta ng isang BP Sara or ng mga Duterte. Malakas ang suporta sa Visayas at sa Mindanao. Sa Luzon naman ay nung mga unang araw
ay naging 50-50 ang mga tao sa Luzon. Pero ngayon ho na parang napagtatanto na nila siguro na sila rin naman ay pinagluloko na. Tumaas po ang ratings ni VP Sara sa Luzon na medyo, alam niyo yung Luzon na yan, medyo nangangapa-ngapa lang yan. Nangangapa-ngapa lang yan dito. Tingnan niyo yung ginagawa nila. Sariling pera nila yan, pero hindi yan hindi yan katulad ng mga politiko dyan. Pay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa. Hindi, tsaka dito play natin dito. Alam niyo tawag dito, medyo kabahan yung mga kalaban dahil tignan niyo yung pag-introduce ng Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Oo, grabe no, sadyang no. Parang may siguro may mga kabado ngayon. Sabi, ano ba yan? Bakit kahit anong gawin natin sa ginawa na natin lahat ng ginawa na natin lahat ng paninira sa Duterte, sinuportahan pa rin ng iglesia. Ano ba yan? Ubus na yung pera natin kakapanira sa Duterte. Tapos ngayon, sinusuportahan pa rin. Ano bang meron sa Duterte na wala sa atin? Tignan nyo, medyo nakakagulat ito. Hindi naman totaling nakakagulat. Pero kung sa mga kalaban ng mga Duterte, medyo kabado sila dito. Alam nyo ba kung bakit? Tignan nyo yung pag-introduce pa lang ng video, 'di ba? Pag pa lang sadyang parang nangangampanya na 'di ba? Parang talagang maituturing mo na 101% na susuportahan talaga ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte. Tingnan nyo, introduce pa lang niya na di ba? Pang movie, pang Iglesia lingap sa mayayaman. Mayayaman. Dapat ito yung tinutularan ng mga politiko diyan na sariling pera ho nila yung ginagastos nila para ipamigay sa mga kababayan natin. Hindi katulad ng iba diyan na puro na lang pera din ng taong bayan ng pinamimigay nilang tulong. Na kung umasta, akala mo naman pera talaga nila yun. Diba? Hindi tinanggalan ko lang ng sound. So, tingnan nyo, grabe. Pati po, kita nyo, kahit sa ibang bansa, yan sinasabi ko kanina. Totoo nga yung sinabi ng pinsan ko na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Tingnan nyo, dami niya, mga Black America, mga ata yan, African. Ganyan ng iglesia tumulong. Kaya sana tularan to ng walang-wala sa iglesia. Kita mo, Grabe yung pag-introduce to. Alam nyo, net 25 pero wag naman sana mangyari pero bukas ang baka wala na kayong prangkisa. Pero yan ang hindi nila magagawa. Dahil kapag ginawa nila, mas lalong katapusan na nila. Grabe Mas nakatuwang ng pamalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat. Wala na, finish na to. Wala na, finish na. Grabe yung pag-introduce ng Iglesia ni Cristo kay VP Sara. Iyakan na to. Maraming iiyak dito. Kaya yan kasi kinalaban nyo kasi kung pinagsalitaan nyo lang sana si Marcoleta, ay naku po, kasi wrong move kayo wrong move grabe Sara ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Wala na, finish na to guys, finish na to. Ito pa isa finish na to. Ito pa isang ito pa yung isa na kinakatakutan ng lahat. Nako po. Ay. Sabi naman kasi sa inyo, ba't nyo pa ginawa kasi? Eto, matapos ideklara ng kandidatura, higit sa 10 million botante dadalhin si Marcoleta. Baktay kayo dyan na play. Hindi pa man nagsisimula ang laban, tiyak na maaaring lumamang na si Rodante Marcoleta sa bilangan. Ito ang kumpirmasyon mula mismo sa mga taga-suporta ng PDP laban at sa ilan sa mga avid supporter ni former President Rodrigo Duterte, kung saan bukod sa Iglesia ni Cristo, tila dadalhin rin daw ng maraming DDS ang representative at kilalang lawmaker na si Rodante Marcoleta. Hindi, talagang totoo yan. Oo, totoo yan na dadalhin talaga namin si Marcoleta. Oo, hindi namin kung dadalhin ng Iglesia ni Cristo
ang mga Duterte at ang mga partido ng mga Duterte, kami naman ay dadalihin din namin yan si Marcoleta. Sure yan, no? Yan ang kailangan natin na maging senador, no? Yung mga ganito na hindi takot na masira siya basta ay maipagtanggol niya kung anong dapat niyang ipagtanggol, kung ano yung katotohanan. Yan yung kailangan natin sa Senado. Ito ang breaking news na umani ng samot-saring reaksyon matapos mapanood ang naging proklamasyon noon at pagsuporta ni former President Rodrigo Duterte sa kandidatura ni Representative Rodante Morcaleta. Ayon mismo sa dating Pangulo, isa si Marcoleta sa kanyang nakitaan ng katangiang hindi makikita sa mga buwayang politikong nasa Kongreso dahil si Marcoleta ay isa raw sa mga mambabatas na hindi tumitingin sa estado at kapangyarihan ng tao kundi ang patas sa paglilitis ito sa ngalan ng batas at sa mga Pilipino. Yun ang kailangan natin doon. Yan yung sinasabi ko nga sa inyo na mas kabiliban ho natin yung mga politiko na hindi nila katulad nila Senator Robin, Senator Bongo, Senator Bato, Senator future Senator Marcoleta. Oh, di ba? Future na yan, ha? Hindi, talagang yung tama yung sinasabi ni PRD na suportahan natin yung mga ganitong tao na hindi iniisip yung karir nila. Kung masira man sila, kung amuyan man silang tao, okay lang, at least alam kung ano yung alam nila na totoo at dapat malaman ng taong bayan, yun yung paglalaban nila. Kaya talagang ako okay na okay sa akin to si Marcoleta. Ayon pa mismo sa former president, hindi raw magsisisi ang taong bayan kapag binigyan nila ng tsansa ang katulad ni Congressman Rodante Morcaleta na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng taong bayan. Bukod sa INC, tila nagpakita na rin ng suporta ang ilang miyembro ng KOJC sa kandidatura ni Representative Rodante. Pati KOJC may paktay panaan. Wait lang. Kung ang iglesia ay may 10 million na botante dito sa Pilipinas at kung ang KOJC ay meron ding 10 million na botante dito sa Pilipinas, paktay na, tapos na. Paktay na, wala na, may nanalo na. Oo, talagang ano na to. Tapos susuportahan din kasi ang iglesia lahat yan hindi lang si Sara, hindi lang si Baste, hindi lang si PRRD, kundi lahat yan. Kung halimbawa man na tumakbo si PRRD bilang mayor sa Davao at kung sino man yung mga kapartido niya, lahat yan tutulungan ng iglesia yan. Pero mo may 20 million agad na sure na butante. Wala na, patay na. Ano pa bang gagawin na iba dyan? Malamang sa malamang malamang sa malamang bukas sa Makalawa may hearing na naman na panibago si BP Sara. May gagawin na namang tawag dito bulastugan ng komite. Hindi lang natin alam kasi ngayon kung ano-ano na lang yung binubuhay nila ng mga issue laban sa mga Duterte, 'di ba? Kung ano-ano na lang mga issue yung mga lumalabas mapatungkol sa mga Duterte. Baka bukas sa Makalawa niyan, tingnan niyo. Halos lahat yan eto iba-iba yan. Nagagaya na ako kay Marcos. Gumaganon na rin ako, no? Hindi naman ako addict. No? Bukas sa Makalawa, yan katulad yan yung kay Gara ba yung o Garma? Kay Garma, yung issue doon. Yung kay Alice Go. Marami ngayon na makikita natin sa mga hearing, pero iisa lang ang iisa lang yung kanilang pakay niyan. Iisa lang yung kanilang plano dyan. Na bandang huli ay ipukol yun sa mga Duterte. Yun naman talaga, halatado naman 'di ba? Kita nyo, about dun sa spy daw about dun sa Pogo. Ay bandang huli, si Duterte na naman yun. O katulad yan, yung AJK, 'di ba? Ngayon marami silang ginagawang witness. Ngayon ko ano pang witness, baka si Karim Abdul-Babar. Kunin na rin nilang witness yun. Karim Abdul-Babar play. Morcaleta na tiyak raw ang pagkapanalo dahil sa milyong-bilyong boto na tila secured na mula sa INC at sa KOJC.